Kamusta na si Hasan? Oh, he has his own life. Fairy tale ba ang pagka-prinsesa ng buhay? Hindi ko siya pwede i-compare sa fairy tale. Good provider ba si Jeffrey, ma'am? Ano mga pinagkakaabalahan niyo ngayon, ma'am? Ngayon, of course, ongoing pa rin yung taping namin for Never Say Die. Aside from, of course, taping, I'm a mom. So, ako naman nag-aalaga ng mga anak. In between tapings, mommy ako. And of course, taking care of the husband and the family. Paano hinati-hati oras mo sa kanila? Well, yung dalawang anak kong adult children ko, wala na sa bahay. They have their own place already. Adults na yon. So may mga kanya-kanya na silang buhay. Ganyan. Tapos, yung tatlo kong anak, graduate na rin yung isa. So, may sarili na rin siyang path na tinatahak. So, basically, yung mga dalawang anak ko na younger, yung dalawang young kids ko yung talagang tutok. Kasi nga, 11 at saka 8 years old sila. Kamusta na si Hasan? Oh, he has his own life already. He doesn't live with me na. May sarili na siyang life. Pero pumunta pa rin siya sa inyo or ikaw pumunta sa kanya? Minsan na lang siyang dumalaw dito sa Pilipinas eh. So, hindi na masyadong, may sarili na siyang ginagawa. So, bihira na. Pero close kayo ng mga kapamilya niya? Hindi masyado kasi divorce na ako dun sa ex ko, di ba? So, hindi na masyado. Iba na yung life ko ngayon. Yeah. Kasi ang dami nagsasabi na, bakit sinayang ni Miss Ayon yung prinsesang buhay niya? Well, hindi siya, I don't think sinayang kasi it's, looking back, kailangan siya maging parte ng buhay ko. I think it's part of God's plan. Hindi naman sa sinayang mo yung buhay mo kasi nagkaanak ako at naging maganda naman yung buhay ko doon na marami ding opportunities at saka marami din, experiences na natututunan mo pa rin hanggang ngayon and I don't think that's wasted. It's meant to happen. That's what I'm trying to say. During that time, ma'am, bata ka pa or medyo mature ka na rin? Yeah, because I think I wasn't really young kasi 23 years old na ako noon eh. But I think I grew up so fast. Alam mo yon kasi yung experiences mo in life, not just because of my first marriage, but way back. I started kind of early in life. Probably because my exposure was music. It was theater that I was into. So, yung buhay ko was full of arts and music, ganon. Kaya parang I think that helped me mature also. During that time, ma'am, na-inlove ka rin kay Prince Jeffrey? Oh, syempre naman. Syempre naman. Mm-hmm. Paano yung napunta kayo sa marriage na ano yung usapan niyo? Kristyano ka. Well, alam naman yun. And then, kailangan lang gawin ng maayos since syempre magpapakasal kami nung time na yun. Kailangan, gawin ng properly. Kailangan mo mag-convert. And then, though, nirespeto naman niya yung paniniwala ko nung time na yun. I just had to do it like decently and properly, not to upset them also. During those 6 years or 7, may mga panahon din namang masaya ka na? Meron namang panahon na masaya, syempre. Marami namang panahon na ayos pa ang lahat. Hindi pa masyadong complicated ang lahat, alam mo yun. Meron namang mga panahon gano'n. Hindi mo naman pwedeng sabihin na all bad news, di ba? Hindi ko masasabing gano'n. Kasi kahit pa paano, marami din magandang experience at saka hindi naman yun nagsimula just because gusto mo makapag-asawa ng ganon. It just happened. Namuhay ka rin prinsesa doon? Yes, of course. Pero syempre iba yung, kasi ang konsepto ng mga Pilipino sa prinsesa, yung nakikita natin sa UK, na nakikita mo sila kung saan-saan, they're just there. It's different, syempre. It's a different way of life. It's something like they protect the women there. Ano yung gusto mong maliwanagang konsepto? Kasi pag sinabi ng prinsesa ka dun, buhay prinsesa ka talaga, mayaman ka, marami kang bodyguards, may tagapagbigay sa'yo ng pagkain. Yeah. Pero, yung naranasan mo, ganun din naman, or... Yeah, syempre, alam mo, like, kahit ilang beses ko siyang ikwento lang siya sa maraming tao, pero
it's a wonderful experience in terms of, na pampered ka, inaalagaan ka like what I said. And yung kung ano man yung nakukuha mo, talagang ganun ang trato nila siguro sa ganung pamilya. And ako naman, nung sa umpisa, hindi ko in-anticipate na yung buhay ko magiging ganito. Hindi ganun eh. It's like what I said, kung hindi siya nagsimula sa pagmamahal, then iba na yon, di ba? So, like yung tanong mo kanina, if it started na may pagmamahal ba, may love pa, of course, merong ganon. So, yung mga kung ano man yung nakuha mo, kung ano man na experience mong whatever it is na yung pinag-uusapan nila, yung rangya ng buhay noon. Yun. Thankful pa din ako doon, syempre. Pero noon yun, matagal na yun. Actually, when I tell the story, it's just like, nare-realize mo rin, ang tagal na pala noon. Ang tagal na pala, but at the same time, I think, I am thankful pa din na nangyari yun. Wala ka mang pagsisisi doon. Definitely wala. Wala. Kasi like what I said, kailangan siya maging destiny mo yun eh. Na ang Diyos din ng, God allowed it to happen. Siguro for you to have a son like my son and of course to bless other people. Paano dumating sa point, ma'am, na parang ayoko na? Gusto ko na bumalik ng Pilipinas. Dumating sa point na hinahanap mo na yung normalcy, ay hinahanap mo na yung parang, di ba? Yung parang araw-araw mo nakikita yung mahal mo sa buhay pero nawawala, nag-fade. It's growing apart. Mahirap yun. Bumalik sa Pilipinas. Bumalik sa Pilipinas. Na-inlove ko ulit. Na-inlove ulit, na hindi inaasahan, na hindi pinlano yung kay Franco. It just happened, Kasi syempre nung umpisa parang sigurado ka ba dahil kakatapos mo lang ng isang relasyon, di ba? But then, God led me in a different path. And I also know why it happened. And now, looking back, yung mga anak namin are really a blessing to us. Ilan taon na kayo ni Sir Franco ngayon, ma'am? Oh, Franco, we're gonna be 25 years married in April. March. Nalito pa. March. Looking back, 25 years. ito na yung parang, buti na lang bumalik ako dito. Buti na lang. Yes. Ko siya. Oo, kasi hindi ko hinanap si Franco eh. Kasi nung pagkatapos ng unang relasyon, tapos na. So gusto ko na mag-move on, gusto na mabuhay ng normal, gusto kong bumalik sa teatro at pag-aartista sa telebisyon at magpatuloy, sa showbiz. Yun yung una kong naisip gawin. And then nakilala ko si Franco, then the rest is history. Paano ka bilang nanay, ma'am, sa bahay? Paano ka bilang disciplinarian ka ba? Well, siguro disciplinarian kaming pareho ni Franco. But kung kalma yung isa, ako yung medyo hindi kalma. Kailangan pantay. Hindi pwede kaming frantic at the same time. Madisiplina kami in a good way na we talk to our kids, I guess. Iba na yung generation ngayon eh. You really have to make them feel the feels. Yung mga anak ko ngayon parang so emotional, so expressive with their feelings. So I think we're more open that way, and discipline is part of being parents, Nagsisplurge ka sa mga anak mo? Franco and I are, maingat din sa mga expenses ng mga bata. Kasi iba-iba yung needs nila eh. Iba din ang love language ng mga bata. It's not really material things actually. Ba't yung iba mong anak ayaw mag-showbiz? Well, ang nasa showbiz ngayon is, I have a daughter, Angia Laurel, who's, she's under ABS-CBN Music. So, tertiary record. So, she's starting na and she's doing a play. She's a part of Spring Awakening ng Sandbox. And it's showing next month sa Black Box ng Proscenium Theater. So, she's also starting na showbiz. And then, yung daughter ko, my eldest daughter is part of, she's into theater as well. And yun yung panganay ko, she's 35 already. She has her own life. And then my two younger kids, sila yung parang feeling ko gusto rin mag-artista in the future. Bata pa sila, so hindi pa ngayon. Teatro muna sila. Puro kayo teatro, parang music kayo ni Sir Franco, Yes, diba? oo. Pero ikaw tuloy-tuloy lang sa showbiz, pero parang hinay-hinay, pero meron. Yes. Nagpapasalamat ako sa GMA kasi tuloy-tuloy yung trabaho. Bakante. Hindi ako nababakante, salamat sa Diyos. Nabakante lang ako nung pandemic kasi nung pandemic takot ako mag-taping kasi may mga anak ako sa bahay. Actually, nung unang lumabas ako mag-taping, it was also for GMA. Nagkasakit ako agad kasi nga exposure and then, ang hirap ng ganun. That's why after the pandemic, tuloy-tuloy
tuloy-tuloy naman yung blessing ng GMA sa akin. Kaya super thankful ako kasi may trabaho naman lagi. Natatakot ka bang tumanda? Alam mo, hindi. Gusto ko actually, yung prayer ko is to live long. Kasi gusto ko makita yung mga apo ko, gusto ko makitang lumaki yung mga anak ko since bata pa yung dalawa kong anak. Hindi ako natatakot tumanda. That's why I'm taking care of myself. I'm trying to exercise at least 3 to 4 times a week, trying my best to be healthy. Iniisip na ba, fairy tale ba ang pagka-prinsesa ng ganyan? Hindi ko siya pwede i-compare sa fairy tale. Kasi yung konsepto natin ng fairy tale, yung mga prinsesa sa Europa. Hindi ganun doon. Ang layo. Alam mo yon. Siguro ang similar lang doon is, like what I said, yung ipoprotektahan nila ang women. Which I appreciate. But, hindi ko siya masasabing fairy tale kasi karamihan ng fairy tale, it ends well, right? Ilan taon lang nga pala si Jeffrey? Si Hassan. Si Hassan. Hassan is 31. He's the dad. Madalas siya doon pumunta. Pero maayos naman yung hiwala, yung divorce ni ma'am. Oh yes, definitely. Maayos. Kasi kung hindi, naku, hindi ako pwede niyang hindi payagan yun eh, actually. Good provider ba si Jeffrey, ma'am? No comment. No comment. You cannot talk about it right now kasi I have iba na yung pamilya ko ngayon. Yeah.